Alam nyo ba na lagi tayong napapalibutan ng iba't ibang uri ng multimedia mula sa mga presentasyon sa trabaho, online courses hanggang sa mga social media posts? Pero naisip nyo ba kung paano nga ba natin mas maeengganyo at mapapatuto ang ating mga audience? Pinaniniwalaan ni Mayer na may dalawang paraan ng pagproseso ng impormasyon ang ating utak, ang auditory o pandinig at visual o paningin. Mayroon din daw itong limitasyon sa dami ng impormasyong kayang tanggapin sa isang pagkakataon. Dito pumapasok ang kanyang 12 na prinsipyo o mga gabay para mas maging epektibo ang ating paghahatid ng mensahe. Nakakatuwa dahil simple lang ang mga prinsipyong ito pero malaki ang maitutulong nila sa paggawa ng presentasyon, online courses o kahit mga social media posts na naglalayong magturo. Imagine, may pinapanood kang presentasyon na puno ng unnecessary information. Nakakalito, di ba? Ayon sa prinsipyong ito, mas matututo ang mga tao kapag walang nakakadistract na impormasyon sa kanilang pinapanood o pinagbabasa, tulad ng paglilinis ng kwarto para magkaroon ng mga mas maraming spaces para gumalaw. Kailangan ding linisin ang ating presentasyon para mas madaling makapasok ang importanteng impormasyon. Ang konkretong halimbawa nito ay pagtatanggal ng mga irrelevant information para madaling basahin. Naiinis ka ba kapag may mahalagang punto sa isang presentasyon pero hindi mo alam kung alin ang dapat mong bigyang pansin? Ang prinsipyong ito ay tungkol sa pagbibigay ng mga pahiwatig para guide ang estudyante sa mahalagang impormasyon. Imaginein mo ito bilang pag-highlight ng mga key points sa isang libro. Maaaring gamitin ang bold o italic sa text, paggamit ng iba't ibang kulay, paglalagay ng arrows or pointers, o paggamit ng narration para i-emphasize ang importanteng impormasyon. Sa ganitong paraan, alamin or alam ng estudyante kung saan dapat i-focus ang kanilang pansin. Sigurado naman akong naranasan mo nang basahin ang parehong impormasyon sa text at sa narration na isang presentasyon. Nakakalito ito, hindi ba? Ang prinsipyong ito ay nagsasabi na hindi na kailangan ulitin sa narration ang nakasulat na sa isang text. Piliin ang isang paraan para ipresenta ang impormasyon. Maaaring gamitin ang narration para magdagdag ng paliwanag o interesting fact na hindi nakasulat sa text. Sa kabilang banda, kung ang narration ay nagre-repeat lang ng nakasulat, mas mabuting tanggalin na lang ito para hindi malito ang mga estudyante. Nakakadismaya ba kapag ang information na kailangan mong basahin ay nasa kabilang page ng picture na tinitignan mo? Ang prinsipyong ito ay nagsasabi na dapat magkalapit ang mga elementong may kaugnayan sa isa't isa. Halimbawa, kung nagpapaliwanag ka tungkol sa puso, dapat nakalagay ang label ng puso malapit sa picture ng puso, hindi sa ibang banda ng slide. Ang prinsipyong ito ay nagsasabi na dapat may logical order ang pagpapakita ng impormasyon. Halimbawa, kung nagtuturo ka tungkol sa pagluluto ng cake, mas mabuti kung ipakita muna ang paghahalo ng ingredients bago ang paglalagay nito sa oven. Tandaan, mas simple at organisado ang presentasyon, mas mabuti para sa pagkatuto. Napapansin ko na nahihirapan ang mga estudyante na sumipsip ng impormasyon kapag pinipilit nilang intindihin ang isang mahabang presentasyon ng sabay-sabay. Para matulungan sila, hinahati-hati dapat ang presentasyon sa mas maliliit at mas madaling tanggapin na mga bahagi. Halimbawa, sa pagtuturo tungkol sa puso, hindi ko ito ipepresenta bilang isang buong aralin. Sa halip, magkakaroon muna ako ng introduksyon tungkol sa function ng puso.
Susundan ng separate na segment tungkol sa iba't ibang parte nito at panghuli ay ang interaksyon ng mga parte para gumana ang puso. Sa ganitong paraan, mas kayang iproseso ng mga estudyante ang impormasyon nang hindi sila na-overwhelmed. Alam kong may mga konseptong bago sa ating mga estudyante. Kaya naman, bago natin ipaliwanag ang mga detalyadong aralin, tinutulungan muna natin silang magkaroon ng base o background knowledge. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga importanteng termino at konsepto bago pumasok sa mas malalim na diskusyon. Halimbawa, bago magturo tungkol sa photosynthesis, ipinapaliwanag dapat muna ang kahulugan ng mga salita tulad ng energy, plants, at carbon dioxide. Sa ganitong paraan, mas madali na para sa mga estudyante na iugnay ang mga bagong konsepto sa mga dati na nilang alam. Natututo ang mga tao sa iba't ibang paraan. May mga estudyanteng visual learners na mas nakakaintindi kapag may nakikita silang pictures o diagrams. Mayroon din namang auditory learners na mas nakikinabang sa pakikinig ng mga lectures. Binibigyan dapat ng konsiderasyon ang iba't ibang learning styles na ito sa pamamagitan ng paggamit ng kombinasyon ng mga salita at visual aids sa ating presentasyon. Halimbawa, habang nagpapaliwanag tayo tungkol sa proseso ng pagbubuo ng bituin, nagpapakita rin dapat tayo ng diagrams at illustrations para mas ma-visualize ng mga estudyante ang konsepto. Nakakatulong ang prinsipyong ito na magkonekta ng mga ideya sa pamamagitan ng paggamit ng parehong salita at larawan. Isipin mo ito bilang pagbibigay ng dalawang pananaw sa parehong paksa. Habang pinakikinggan ko ang paliwanag, nakikita ko rin ang mga ilustrasyon na nagpapalinaw dito. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ako ng mas malawak na perspektibo at may ugnay ang mga salita sa mga visual upang mas maintindihan ang konsepto. Mas nakakaengganyo ang pag-aaral kapag parang nakikipag-usap ka sa isang kaibigan. Ito ang pinaninindigan ng prinsipyong ito. Sa halip na formal na pananalita, pinapalitan ng multimedia ang presentasyon sa isang mas conversational na estilo. Para bang may nagpapaliwanag sa akin ng mga bagay-bagay sa simpleng paraan. Dahil dito, mas nagiging interesado ako at naihahanda ang aking isipan na tumanggap ng bagong impormasyon. Malaki ang papel ng boses sa pag-aaral. Ayon sa prinsipyong ito, mas matututo tayo kapag ang narasyon sa multimedia ay may kasiyahan at pakikipag-ugnayan. Isipin mo ang pagkakaiba ng monotone na lecture sa isang masigla at nakakatuwang paliwanag. Ang tono ng boses ay nakakapagpabago ng atmosphere ng pag-aaral. Ginagawa itong mas interesante at nakakapag-udyok sa akin na makinig ng mabuti. Hindi lang basta teksto at boses ang kailangan para sa epektibong pag-aaral. Pinapalakas ng prinsipyong ito ang bisa ng mga imahe. Sa halip na puro salita, ginagamit ang mga picture, diagram, o ibang visual elements para suportahan ang impormasyon. Nakakatulong ito sa atin na bumuo ng mental pictures at mas maintindihan ang mga konsepto. Dahil sa mga imahe, nagiging mas organisado at malinaw ang presentasyon, kaya mas madali nating may proseso ang bagong kaalaman. Ngayon, narating na natin ang hulihan ng ating pagtatalakay. Napag-aralan natin ang 12 na prinsipyo ng disenyo ng multimedia ni Richard Mayer. Tulad ng nakita natin, ang mga prinsipyong ito ay nagbibigay gabay sa paglikha ng mga presentasyon at learning materials na mas epektibo para sa pagkatuto. Tandaan natin na ang layunin ay tulungan ng pag-aaral, hindi dagdagan ang pasanin nila.
Tandaan na ang pagsunod sa mga prinsipyong ito ay magbubunga ng mas epektibo at nakakaingganyong learning materials. Pasasalamatan ko kayo sa inyong pakikinig. Sana'y nadagdagan ang iyong kaalaman sa pagdidisenyo ng mahusay na multimedia presentations. Paalam!